Isang araw isang batang lalaki ang nangingisda kasama ng kanyang kaibigan, ang mahusay na nakakahuli ng malalaking isda na kinamamanghaan ng kanyang kasama. Siya ay isa ding mahusay na level 10 sa pagsasaka ng mga gulay sa kanilang kabukiran. Dahil taglay niya ang growth boost, ang pahayag niya sa kaibigan na may pagdududa sa kanyang mga sinasabi. Biglang lumabas ang isang system na nagpapaalala pa tungkol sa integrated farming skills na kanyang nakuha. Ang system ay nagpapaalala na siya ay masasangkot bilang isang nature lover, na papanigan ng buong mundo. At ang kanyang attack point ay umabot ng 73,612. Samantala sa kabila ng kanilang pagkabala nakalimutan niya na i-deliver pala niya ang kanyang mga naaning gulay sa pamilihan ng Royal Capital Market. Sa kanyang paglalakbay habang masaya siyang pinapangal ang isang carrots. Isang malakas na ungol mula sa kalangitan ang kanyang nasalayan. Nasaksihan niya ang pagbuga ng apoy ng dragon mula sa isang grupo sa gitna ng kagubatan. Napahinto ang kanyang karwahe habang pinagmamasadan ang kaganapan. Naisip niya na kailangan niyang i-destruct panumandali ang kaaway. Buong lakas niyang inihagis ang carrot at sa kanyang hindi inaasahan, malakas na pagsabog ang naganap sa himpapawid. Namangha siya at ang lahat ng enkakakasaksi. Gayunpaman nagpatuloy sa paglakbay ang binata. Ang grupo ng mga hunter ay naghahanap ng bakas. Ngunit tanging bakas lang ng karwahe ang kanilang nasalayan ng may pagtataka. Samantala sa tarangkahan ng pamilihan matagumpay na nakarating ang binata. Siya pala ay si Alcon mula sa Sales Village. Ipinakita ang kanyang system pass sa mga gwardya ng tarangkahan. Ilang saglit lang napukaw ang atensyon ng lahat ng isang kabayo ang mabilis na parating lulan ang bandido na may tangay na babae. Matagumpay na nakuha ni Alcon ang magandang dalaga. Ang kidnapper ay inatake si Alcon, ngunit matagumpay na hinarap ni Alcon ang mga atake nito. Napagtanto niya ang power of perception na lumabas sa kanyang system kanina. Nagpasalamat ang magandang babae sa pagligtas sa kanya ni Alcon. Tinanong kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit tumunog ng malakas ang dambana, dahilan upang kumari pa ng takbo ang binata bilang hudyat na tanggali na ang kanyang mga paninda. Sa kabilang banda sa wakas ay dumating na siya sa Royal Market at matagumpay na naihatid ang kanyang mga inaning mga pananim. Iniisip niya agad na bumalik upang magdilig sa bukid. Ngunit pinahinto siya ng mga bantay ng tarangkahan. Habang ang magandang dalaga ay lumabas at nais siyang makilala. Ang magandang dalaga ay ang Fair Princess ng Royal Capital ng Magus, siya ay si Phales Magus. Nahihiyang lumapit si Alcon sa hindi inaasang pagyuko ng prinsesa sa isang magsasaka na tulad niya. Inimbitahan siya ng prinsesa na makipag-usap sa kanyan bilang royal order. Ang binata ay nagpakilala as Alcon, habang ang dalaga ay nag-alok kung maari siyang magsilbi sa palasyo. Laking pagkagulat niya sa mungkahi ng dalaga. Ngunit ang nasa isip niya ay kung paano siya makakauwi kaagad para diligan ang kanyang mga pananim. Magalang at takot na tinanggihan nito ni Alcon, dahil sa laki ng responsibilidad na saklaw ng alok ni Miss Phales Magus. Sa isang magsasakang tulad niya, tinangkang tumakas ni Alcon. Ngunit napigilan siya ni Phales Magus, nagpupumiglas si Alcon, dahil ang gusto lamang niya ay magtrabaho sa bukid sa buong buhay niya. Ngunit ipinipilit ng prinsesa na may bukid malapit sa palasyo. Inalok niya ng 33,000 square meter para sa binata. Pagtataka ng binata kung bakit siya pinipilit na i-recruit ng dalaga, sinabi ng dalaga na nakita niya ang abilidad ng binata na umaabot sa 500 puntos. Curious na si Alcon, kung ano ba ang general average, agad na ipinakita ng dalaga ang data na nagtataglay na 50 puntos lang ang ordinaryong tao. Ang adventures ay 130 punto, samantalang 600 puntos ang knights o kapitan. At ang natatanging hero ay may 1,000 puntos. Hiniling ng dalaga na ipakita ni Alcon ang kanyang puntos na ikinagulat ng binata dahil hindi niya masabi na siya ay 6,500 puntos. Samantala sa tarangkahan dumating ang isang grupo ng kalalakihan na may bitbit na berdeng bato ng forest dragon. Ngunit inilahad na hindi sila ang nakatalo sa nasabing dragon, kundi isang someone na nagbato ng isang misteryosong powerful weapon sa dragon.
Ninanis nilang hanapin ang bayani, ngunit isang bakas lang ng karwahe ang kanilang natagpuan at mabilis na pagkawala ng tao sa lugar. Nang marinig ng dalaga ang pahayag ng mga hunter, laking pagtataka nito at napaisip sa bakas ng karwahe ang naiwan. Pumasok sa isip niya na si Alcon yun. Ngunit sa pagkabigla ng dalaga, nanakalyaw na ang binata palabas ng tarangkahan. Lubos na humihingi ng paumanhin ang bantay sa pagkawala mula sa kanyang paningin. Dahilan upang makaalpas si Alcon ng ganong kabilis. Sa kabaitan ng dalaga ay hinid niya sinisi ang gwardya. Nangako ang dalaga na hindi niya ito mapapalampas. Gayunpaman, mula sa likuran ng dalaga isang gwardya ang humahangos upang magulat sa prinsesa na kaagad na bumalik sa palasyo. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Alcon mula sa pagkakatakas. Samantala sa kaganapan sa palasyo, inulat sa hari ang malaking kayag naghalimaw ang nakatakdang papalapit sa Magus Palace. Ayon sa tagapagbalita, pulutong ng orcs, dragon, golems at pixies mula sa iba't ibang lahi ang paparating. At kailangan nilang makontrol ang mga ito. Itinuturig na second coming ng Hellzone. Isang hellish invasion na nagpagulat sa prinsesa. Sinabi ng hari kung papaano ito magiging possible. Ipinaliwag ng tagapagbalita na ang pinuno ng Hellzone ay si Macbeth, ang Demon King na natalo na nung nakaraang labanan ng mga hero. Bukod dito, upang mapigilan ang tiyak na panganib na maulit muli, kailangan niyang makipag-peace pact mula sa mga demonyo. Pagtataka ng hari sa lahat ng kaganapan. Habang si Official Cecil ay nagpapafig na nais maghiganti ng mga demonyo na naiinis sa kanila sa pagkatalo ng Dem King. Sa panahong ganito, ang leader ng commander ng First Army mula sa naiwan ng Demon King ay pinamumunuan ni Romeo Vanded. Ngunit sa pagkakaalala ng hari, si Romeo Vanded ang nanguna sa usaping kapayapaan mula sa nakaraang digmaan. Ngunit iginiit ni Official Cecil na tila hindi kapayapaan ang dala nila sa ngayon. Mula sa sunod-sunod na mga pangyayari tulad ng dragon assault at tangkang pagkidnap sa prinsesa, inaasahang ang kanilang dala ay isang massive destruction. Sa huli, hiniling ni Official Cecil na abandonehin ng hari ang palasyo upang tumakas. Ngunit tutol ang hari ay iginiit na manatili sa kayang trono. Dahil sa kanyang pagkakaalala, siya ang bumuo ng peace pact mula sa demonyo. Kaya't nais niyang panagutan ang kahihinatnan. Ngunit pinakiusapan siya ng mga lupon na parang na-brainwash, na lisanin ang palasyo para sa kanyang kaligtasan. Samantala, sa gitna nagkabukiran, dumating ang binata sa kanyang tahanan. Sa sobrang lakas ng kanyang power, ngayon nasira niya ang doorknob ng pinto. Biglang kumatok ang kanyang kaibigang si Testa. Ibinalita sa kanya ang paparating na mga halimaw sa village. Inanyayahan niyang tumakas si Alcon. Tumingin si Alcon sa kalendaryo at nakita niyang araw ng kanyang pag-ani bukas. Agad na kumari pa ng takbo si Alcon upang tingnan ang kanyang mga pananim na hindi dapat marisa. Samantala sa hindi kalayuan, isang ingay ang kanyang narinig. Isang grupo ng mga halimaw ang kanyang nasaksihan. Sa kanyang pagtataka, hindi interesado ang mga halimaw sa kanyang mga pananim. Ipinagtataka niya na papunta sa royal capital ang mga iyon. Natatakot siya at hindi alam ang gagawin ng isang magsasakang tulad niya. Dahil ang may sakop ng pananagutan sa mga oras iyon ay nararapat sa mga knight o kapitan, at hindi niya sakop ang ganong responsibilidad. Nagpakita ang isang paalala ng pagkasila ng royal capital. Pinaalalahanan din siya ng system na ihinto muna ang pag-ani ng kanyang pananim. Nalabis niyang ikinabigla. Samantala ang buong hukbo ay naglakbay upang itakas ang mahal na hari sa pangunguna ni Official Cecil. Alam ng prinsesa na dead end ang kanilang tinatahak. Hanggang narating nila ang dulo, nang biglang natuklasan ng hari ang pagtataksil ni Cecil. Nagpalit anyo ang official ng royal family sa anyo ni Romeo Vandaido. Tinangka sugurin ng mga gwardiya ang demonyo, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas sa demonyong kaharap nila. Ang hari ay lalong lumalala ang pakiramdam na ipinag-aalala ng kanyang anak na si Felis Mesigas. Inihayag ni Romeo Vanded na nagsilbi siya ng matagal upang sirain buong bansa katulad ng ginawa ng Demon King. Natuklasan ng lahat na madali lang sa demonyong kaharap ang magpapalit-palit ng anyo sa anumang naisin niya. Upang nang sa gayon madal niyang masakop ang buong royal capital ng Magus nang hindi napapansin ang kanyang nasasakupan.
Pagkaraan ay nagpakawalan ng isang bowl ang apoy patungo sa mag-ama. Agad na naharangan ng hari ang atake ng demonyo. Hindi nagtagal ay tinulungan na din ni Felis, ang ama sa pagsangga ng mga atake ni Romeo Vandid. Ngunit lubhang napakalakas ng pinakawalang enerhiya ng demonyo. Habang sinasabi na wala na silang magagawa, at inamin na pekanin niya ang Forest Dragon at kidnapper na mga palpak. Napatanong ang demonyo kung bakit palpak palagi ang kanyang plano hanggang sa nauwi sa ganito. Sa huli ay hindi na nakayanan ng mag-ama sa pagbaba ng kanilang kontra-atake, naboringan ang demonyo sa labanan. Kaya naghudyat na game over. Yumenig ang lupa at naghahanda sa panibagong pag-atake. Tinangkang hamarang ng dalawang gwardiya, at sa hindi inaasahang pagdating ni Alcon, sa gitna ng naglalagablab na labanan. Hinampas ni Alcon ang lupa gamit ang kanyang palakol ng buong lakas na naging sanhi ng pagkabiyak ng lupa. Tumambad sa lahat si Alcon na kinilala ng prinsesa, at si Alcon ay nagpakilala bilang isang farmer. Ang ipinagtataka ni Romeo Bandid na kung paanong ang sang magsasakal ay nagawang harangin ang kanyang malupit na atake habang nakalutang sa hangin. Inihayag ni Alcon na ang atakeng ginawa niya ay deep plowing. Isang teknik na magpapaibabaw sa ng malilim na layer gamit ang same soil. Nababawasan nito ang nutrition at mikrobyo ng lupa, so ang mga pananim ay hindi masisira. Napaikan ang demonyo sa patuloy na paglalahad ng binata. Inatake ng mabilis ni Bandid si Alcon na nasangga kagad ni Alcon. At nagawang tumilapon si Bandid sa malayo. Humanga ang demonyo sa nangsasabuhate ng kanyang mga plano. Muling pumorma ang demonyo at handa muling makipaglaro kay Alcon, gamit ang kanyang tunay na anyo na isang dambuhalang nilalang. Lumabas ang system na nagpapaalala na level 78 ang halimaw. Labis na nangamba ang prinsesa para kay Alcon at sinabihang mabilis na tumakbo palayo ang binata. Tumawa ang halimaw dahil para sa kanya huli na ang lahat para kay Alcon. Ngunit hindi nagpatinag si Alcon, inatake siya ng halimaw. Ngunit malakas niyang sinuntok ang halimaw sapat upang matamba si Romeo Bandid. Nagtangisan ang alagad ng halimaw. Nasaksihan ng hari ang pulutong ng halimaw na papalayo dahil sa kabayanihan ng binatang si Alcon. Samantala sa loob ng palasyo, pinarangalan si Yu sa pagkatalo kay Romeo Bandid. At nakabalik ng ligtas ang kanyang nasasakupan. Habang si Alcon ay walang kaalam-alam sa kabayanihang kanyang nagawa. Dahil ang gusto lamang niya ay protektahan ang kanyang mga pananim mula sa pag-atake ng nasabing halimaw. Upang may benta ng maayos, natawa ang prinsesa, ngunit ang hari ay nagmumungkahi na magsilbi siya sa royal family na maraming nangangarap. Habang si Alcon ay iniisap ang kanyang gawain na naiwan sa bukid. Inalok si Alcon sa posisyon ng honorary commander dahil sa tumbas niyang lakas na 100 katao. O kahit anong posisyon na naisin niya. Ngunit bigo ang hari dahil ang gusto lamang ni Alcon ay magtrabaho sa bukid. Naintindihan naman ng prinsesa si Alcon dahil minsan na niya itong na-recruit ngunit hindi rin nagtagumpay. Sa kabila noon ang prinsesa at igagawad pa din ang 33,000 square meter na bukid para kay Alcon. Bilang pasasalamat, na ikinagulat ni Alcon. At hiniling ng dalaga na tulungan sila mula sa pag-atake ng mga halimaw kung maaari. Napaisip ngunit sumang-ayon si Alcon bilang kapalit sa kanyang gantimpala. At sa wakas ay may nabuo na silang magandang kasunduan.